Bumus na naman, ang February ay magtatapos. So, ganun din po. Nagtapos na ang mga pangakuan kahapon. Ano po? Ah, ah, ayan, dalaga binatang naghahanap pa ng kanilang papangakuan. Ah, Sabi nga, nandun ang puso ni Pastor ngayong umaga. Kagalakan ko na magpalit ng schedule. Dapat po ay ako ay sa last Sunday pa. Although, preparatory po, pansinin nyo, dala ko yung aking Bible ngayon, hindi po yung iPad kasi nandun pa po ako sa pagtatalaga dapat paghahanda. And mas minabuti ko pong dito ako tumingin sa last minute ano po sa akin request kagabi. Kaya well, yung nasa puso ni Pastor nakaugnay sa pinost ko kagabi. I pray doon sa mga baguhan, yung mga spiritual gifts na yon, nandun din naman pag binasa nyo. But literally, ang heart ni Pastor kagabi doon, yung word na prophet, hindi po yun yung literal na prophet na kinakausap ng Diyos. No? Para ganito, mag-prejudge, magpahayag. Pakisabi sa mga katabi, we are all prophets of God. Pakisabi ninyo, bakit? Bakit? Dinadala natin ang salita ng Diyos, di po ba? Pinapahayag natin, isinishare natin, no? And ang pinakapangunahing doong dahilan ay patuloy na may patupad ang kabilin-bilinan ng ating Panginoong Hesukristo na sa sino man na mananalig sa Kanya, John 3:16, na po, ay naroon ang isang mabuting balita ng buhay na walang hanggan. And siyempre, hindi tayo bias. Hindi yun pang atin lang. And I hope, kahit po sa ministry natin, ako tanggap ko yun ang ministry natin ay little strength. Iahambing tayo doon sa 7 church, sa 6 churches pa na may ibang churches pang madamihan, yung quantity kung tawagin. Ang puso po lagi ni Pastor ay quality. Well, later time siguro kung mamarapatin ni Lord, pero baka mawala tayo dun sa puso na yun na little strength. So, literally, masaya na si Pastor. Lagi, sabi ko sa inyo bakit? Meron ako nun Meron akong pinangahawakan lagi na mga katotohanan na matutunghayan natin ngayon sa Bible. Ang Biblia po ay naglalaman mula lumang tipan hanggang bagong tipan. Hashtag ng mga pangako ng Diyos. Promises of God. And depende siguro sa version na ginagamit ninyo. Si Pastor kasi, nandun ako sa original, siyempre, na English Bible, King James Version. And siyempre, sa kanya-kanyang mga kaalaman, I speak now, kung merong makakapanood sa akin sa YouTube, makadagdag po sa inyo ng kaalaman. Sa mga kapatiran po namin, binubroaden namin sila Kaya na, kita nyo, hindi ako bias pag nakita ko ang isang material maganda, nire-repost ko, di ba, sa ating FB para makita ninyo, yun din ang tayo ng inyong pastor. At hindi lang yun ang tayo ng inyong pastor, ng leadership ng ministry natin, wino-widen namin kayo sa kaalaman para makapili kayo, makadiscern kayo ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. At kayo yun kayo yung pipili, kayo yung magdi-decide para sa inyong mga sarili.
Kaya nga, pang-espiritual na mga kaalaman. No? Siyempre, may mga pang-mundong kaalaman. Yan, nangyari na naman kahapon. Okay? May mga kaalamang pang-edukasyon, kalusugan. Nandiyan lahat yan, yung mga kaalaman na yan. And kahit si Pastor, this week, Tuesday hanggang Wednesday, hanggang Thursday morning, we praise God, hindi naman nahadlangan ng aming ohana. Na-twist po ako eh, di ba? Talagang oldie na ako, na-twist ako. Sa kagustuhan kong yung tweet na, yun na ngayon ang puso ng aming apo, walk in the garden. So yung walk in the garden na yun, so sa kagustuhan ko dapat malinis, walang lamok, walang mga insekto. Nandun ako nag-garden, di ba? Na-twist ako, pag ganun ko, pag ikot kong ganyan. Sakit ng likod ko po, syempre. But, mga pang-kalusugan na kaalaman na dapat nga daw pala ang mga senior na ay mag-ingat-ingat. Mabuti naka-recover po kagad ako. Sa mga pahinga at saka sa mga yung isang commercial, okay yun. Totoo pala yung commercial na yun eh. Pwede ka sumayaw pagkatapos na naman nung mainom mo yun. Well, pero hindi po ako nagpo-promote. Wala akong commission dun eh. Dapat binibigyan nila ako eh. Pero may effect. Okay yung back ko po. As of yesterday. And even on Thursday, kami, no? Kaya kita nyo naman po yung post ko dun nung Thursday, di ba? Para ako si FPJ, no? Kasi masakit yung likod ko nun, eh. Nakaganon ako. Siguro kung nakita nyo po yung partner kami ni Sister Michelle. Mairaos lang po. Ano ba yung puso ni Pastor? There is that weight, di ba? Yung bigat ng intindihin. Di ba? Ako, intindihin. And how as a pastor, prophet, evangelist, bahala na kayo, mag-assess kay pastor kung saan ako. Pero alam ko talaga saan ang puso ko. Ang puso ko nung ako yung mag-aral, doon po ako dinala ni Lord sa tinaguriang pastoral ministry. Pagiging isang pastor. Although may spiritual gifts, siguro salamat Lord kung meron ako nung ilang gifts na yon, di ba? Pumapasa ako dun sa Ephesians 4:11 na yun. May times, ganito ako, nag-evangelize ako sa mga dating mga brother dyan, kung saan ako madala. Kung nadadala din ako sa ibang lugar, puso ng pagmimisyon, andun din yung apostleship. Andun din, minsan siguro, nagtiteach lang ako dito, di ba? Nagtiteach lang ako. Hindi lang ako nagpipreach. And then, at times, prophet ako kasi naninita ako eh. Basahin niyo yung ng gampanin ng prophet, di ba? Yung pinost ko kagabi. No? As part of my illustration. We bring the truth, the Word of God. Hindi ito, hindi ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay hindi magpapasarap lang ng itching ears. Yung mga gusto lang ng tenga mapakinggan. Kasi totoo yun eh. Kung talaga namang kahit sa Old Testament, very clear. Proverbs, ang matalino po ay nagpapatuwid. No? At ang hangal, literally, sinasabi ng Proverbs, ay hangal. Kasi ayaw nila eh. Ayaw nilang magpatuwid. May kaalaman sila, yan yung binabanggit ko kanina, may kaalaman sila. Pero, hindi nila ginagamit. So, ano ba ang focus ni Pastor? Sa pagiging isang lingkod ng Diyos, leadership, lahat, gampanin, pampamilya, intindihin, lahat yan. Nandyan yan. So, vice versa, kayo din, sa inyong antas ng pananampalataya. Lalo na yung mga baguhan namin. Ninanais namin mas makita nyo, ganito pala yun, ganito pala ang pananampalataya, ganito pala ang buhay sa Panginoon, ganito pala yung mga pagkakataon na ito,
And isa po ang pinapaunawa namin, maliban sa mga katotohanan ng salita ng Diyos, nababagay po ang panahon. Kasi, as I have said, yung aking updates, si Pastor laging nagka-current events. Pag sinabi kong current events, namamaybay ako ng mga katotohanan. Balita, international, lokal. And habang nagtitingin ako ng mga ilustrasyon ko, nung 2020 pala, sikat sila. Nag-declare sila, nag-engage sila. And then, nitong 2025, hindi din natuloy yung kanilang engagement. Yun yung parang mga pinapanood namin nila Ella sa mga K-pop di ba? Ella yung mga pangakuan, yung mga gano'n, yung mga, makikita niyo yung mga kwento na yun, ng mga K-pop. No? Patawa lang ako doon. No? Ano typical line ng mga mababasa ninyo, mapapanood, kahit telenovela yan, mga books na binabasa ni Dia? Bebe, di ba may mga promises? Alam mo yung word na promise? Madalas na, bilasan na yung word na promise, di ba? Yung aking maglola ngayon, ganun lagi Di ba, ma? Sabi ni Sister Michelle kay Aya, promise you will not cry. Promise? Meron pa silang ganun, meron pa silang kamay, patong. Promises are promises. Diba? And meron pang sa mundong pananaw din, roses are red, violets are blue, di ba? And et cetera, promises are not true. Kahapon, marami na namang hindi natupad na mga pangako. Di ba? Yan po ang mundo. Yan ang mundo. Yan po ang mundo. Kaya nga, di ba, dala ko yung banner na yan. Pag may times na nag-evangelize ako, nagagamit ako sa mga kasalan, necrological, lagi kong dala yun Akin yun na queuing Ako ang bumuo ng idea na yun ang mga, sa Pilipinas to ang mga, sorry to, hindi ko po sinasabing lahat kayo. Although ang joke doon, karamihan lang. Mga politiko, mangangako yan di ba? Wag lang ang politiko, sige. Ano yung mga pinangako natin sa mga mahal natin sa buhay? Ano mga ating mga kung ano-ano mga pinapangako sa ating mga anak, di ba? Typically, lahat ng pangakong yan, mayroong kasabihan, napapako. Due to mga, hindi natin alisin yun. Mga pagkakataon, hindi talaga mangyari yung pangakong yun kasi either way, may naging kapabayaan. Doon sa mga unbeliever yan either way, hindi naman totoo pala talaga yung pangako na yun. No? Mga tinagtaguri ang sweet nothings. Yan kahapon, dami niyan sweet nothings na yan kahapon. Di ba? Lalo na yung third meaning ng love, yung eros love. Ayun yung pangkamunduhan lang yung eros love kahapon. But the phileo love, binalansin naman namin na kayo. Typically, we have our loved ones. So, anong pinupuntos ni Pastor? Yung mga pangako na yan. Sabi ko nga minsan, mabuti pa yung kantang yun Sumikat yun di ba? Yung pangako sa'yo. Di ba? Alam niyo yung kantang yun, sumikat yun dati. Pero hindi rin naging makatotohanan yun, di ba? Hindi nagiging makakatotohanan yun. Sa mga unbeliever po, Sorry po kung I term unbeliever kasi dinidistinguish lang po namin dito yung pananampalataya namin kung nanonood kayo sa amin. Dahil meron pong isang pangako na binabanggit lagi ni Pastor. Ngunit ang Panginoong Hesukristo po, nang siya ay mangako, John 3:16 yun, no? Nang siya ay mangako, siya yung napako upang maipatupad ang kanyang pangako. Akin po yun
Hindi ko lang maipapaka-copyright kasi lagi ko nang ginagamit. Siguro may gumagamit na rin po niyan. Ano? ah, pero ako po yung gumamit niyan simula't simula. Binuo ko po yung idea na yan, di ba? Ang tao nangangako, pero madalas napapako. Kamusta po tayo, mga kapatid? Ano ba mga pinangako nyo na sa Panginoon? Sige nga. Ano ang mababasa natin sa Bible? Makikita natin yan. Ito po, gagamitan ko kayo ng dalawang katauhan na ginamit ng Diyos nung panahon nila. Okay? Dalawang lahi, henerasyon na ginamit din ng Diyos. Yung ating pong sound reading na Psalms 90, sa mga matatawag ko po talagang biblical theologians o scholars, sinasabi nila, this is the oldest of the book of Psalm. Bakit? Kasi yung kadaramihan ng book of Psalm, mga aklat yun ni David, aklat yun ng mga musician dati, sila Asaph, no? Yung mga nakaranas ng buhay nila sa Diyos na kinilala nila nung lumang tipan. So, si Moses, siyempre, ang pangunahin mula sa siya ang sumulat ng limang aklat ng Torah, no? From Genesis to Deuteronomy, kasi siya yung nakatagpo ng Diyos no? Doon sa bundok na yon ng Sinai, nang siya ay kausapin, siya ay paalalahanan, bigyan ng responsibilidad, the burden, the weight, na binabanggit ng aking ilustrasyon sa posting, nandoon, isang napakalaking gampanin para sa hinirang ng Diyos na bansang Israel. O so, Moses and bansang Israel. Here naman, other side. Okay? Dito ako po-focus sa Book of Hebrews. Again, hindi na po lahing Hudyo lang. Pinapaunawa ni Apostol Pablo naman ngayon, isa ding hinirang ng Diyos, na ito yun, no? Kayo na mga dapat nandoon naging makatotohanan sa pagkakahirang ng Diyos bilang bansang Israel, lalo na sa doon po sa grafting na yon na binabanggit ni Pablo. Kaya ang mga hentil, natuwa ako dun sa mga anak ni Benjo, tinanong ako, what is Gentile last time nandito kami. Mga Gentile, yung hentil, ay ginarap doon sa vine. What more, dapat daw yung original vine. Okay? So, hindi na ito usapang Hudyo o hentil, ito'y usapang iglesia na, church. Ang Hebrews 6. So, doon ako, Ma'am Jane, Dito ako sa Hebrews 6, babaybay. Binalikan ko lang ang Psalms 90, pinapaunawa ko, ang Psalms 90 po, ang katuparan, kaugnay ng Hebrews 6. Yan. Sa mga nagbabasa po talaga, nag-aaral. So, ano ba nilalaman ng Psalms 90 muna? Puntahan muna natin. Maliban ito ay sa pinakang matanda na daw. Old Psalm. Dahil naranasan ni Moses yon. May mga ilang aspeto po dito sa expound yung mga bagay. Naglalaman po ng Psalms 90 ay yung mga pinangako ng Diyos sa bansang Israel na sila ay dadalhin sa Promised Land. At hanggang ngayon, nandun sila. Daw po tayo lahat, yung mga pinupost ko, kung nasusundan ninyo, nangyayari na po lahat. Ayan na po, rebuilding na naman sila ng temple worship, etc. Akala nila, naghahanap pa rin sila ng Messiah. Hindi pa rin sila naniniwala na si Jesucristo po ang kanilang tagapagligtas. Mabuti pa po tayong hentil, pansamantala, tayo ay hinirang ng Diyos at naging matatawag nating
mga anak ng Diyos, na? John 1:12, children of God. Okay? Tinagurian tayong mga ni Pedro, sa kanyang kalaman, a chosen generation, a royal priesthood, kapantay ng bansang Israel. Ayan po yan. Okay? Peter, at saka, andyan yan sa Lumang Tipan, no? Pinahayag na yan ni Moses sa Exodus. And, sama po ng katotohanan. Ang iglesia, ano ang promise sa atin? Which is the promise, heaven. Di ba? God's presence. Bakit po? Psalms 90 verse 1, kung titingnan nyo, yung dwelling place na binabanggit ng bansang Israel, napakahalaga sa kanilang karanasan, nakasama nila ang totoong Diyos ni Abraham, Isaac, Jacob. Napatunayan yun sa henerasyon nila. And siyempre, ang Psalms 90, ito po'y paalaala ni Moses. Kaisa-isa po itong salmo ni Moses, ha? Gawin niyo pong trivia yan, ha? Baka mamaya may magtanong sa inyo, ano ba yung kaisa-isang salmo ni Moses? Psalms 90. Okay? Kaisa-isa po yan, nasulat niya, aklat niya sa Book of Psalms 90. Okay? And then, ito yung issue. Bago pumasok ang bagong henerasyon, kasi yung unang henerasyon na 40 years, nangamatay eh. Ngayon, papasok na. Ibinibilin na ni Moses. Bibinibilin na niya sa lahing itong papasok sa promised land, ay gawin ninyo. Gawin ninyo itong mga dapat, pero ano yung pinaka-focus ni Moses sa Psalms 90, pag binalikan niyo yan, pag binasa ninyo, ang dami po, di ba yung mga binasa kanina? Na ano nyo ba yung binasa ni Pastor Bong kanina? Puntahan lang natin saglit ang Psalms 90. Ang dami niya doong mga binanggit. Pero, ano ba yung mga binanggit na yon? Mga katotohanan yon ng pagkakilala ni Moses ng unang lahi ng Israel, nila Abraham pa, simula sila Isaac, Jacob, and sinasabi nila, He has been His dwelling place in all generations. Tuloy mo lang, Dia. Daanan lang natin saglit. Verse 2. Ulitan ko lang. Before the mountains were brought, alam ni Moses, nandun siya, kausap siya. Kaya nga niya naisulat yung Genesis eh. In the beginning was the Word, and the Word is... And then, tuloy-tuloy po, everlasting to everlasting, He is God. Then, verse 4, talan mo ba? For 1,000 years in thy sight are but as yesterday when it is past, as a watch in the night. And then, 10, the days of our years are 70 years. Oh, may 15 years na lang pala ako. Eh, nung isang gabi, nag-aaway-aaway kami sa bahay. Time talaga yun. Kasi si Dia galit eh, kay mama niya. Ayaw niya. Oh, I may use that term. Hindi mo lang yung masabi. Kasi si Sister Michelle sabi niya, 1 taon na lang ako. Kasi pagod na eh. Sister Michelle sa maintindihin sa bahay. Sabi niya, no, I don't fight like that. Abayan kami doon sa bahay. Ako, sigaw din ako sa kabilang kwarto. Ano ba yan? Hindi yan pananampalataya. Di ba, Ma? Nandiyan ba si Mama? Eh, yan, oh. Ayaw niyo ba abutin 80 years? Pero tama na daw yung 80 years kasi pag magpas mo tayo sa 80 years, pahirap na yun. Diba? Kaya yung mga may karamdaman dito, lamang na kayo sa amin. Dahilan lang lahat yan, kukunin tayo ni Lord. Pero mamaya meron akong didiinan talaga. Yet, is there strength, labor, and sorrow? O nga naman, 65 ako sa July, na-twist lang ako nung isang araw, grabe, sakit. So, paano kaya? Ugod-ugod. Pero, papasalamat naman ako. Praise the Lord. Galing na ako Meralco nung Tuesday. Galing na rin ako ng Laguna Waters nung Tuesday. Oh, ang sarap ng pakiramdam, no? Pag naililipat nyo na yung pangalan sa property ninyo. No? Yung pangalan na namin, di ba? Yung mga ganong
lakas pa. At sasabihin sa akin, senior na po kayo. Nakakatuwa, ano? Nakakatuwa eh. Parang hindi pa po kayo senior eh, di ba? And, totoo po eh. Ito yan, no, yung katotohanan. And for it soon cut off, and we fly away. And sige, tuloy mo diya. O satisfy us early with thy mercy, that we may rejoice and be glad all our days. 16, 17, let thy work appear unto thy servants. Oh, ito, tikim na tikim ko to talaga eh. And thy glory unto thy children. Okay? 17, and let the beauty of the Lord our God be upon us and establish the work of our hands upon us. Yes, the work of our hands establish the it. Ano po yung katotohanan ng pinangawakan ni Moses? These are God's promises. Mga pangako. And alam nyo, depende nga daw sa version, no? Pero ito mga theologian, siyempre, bahala na kung makatotohanan man ito, o kung statistics man ito, pero nasa inyo to, nasa G nyo to, nasa AI ninyo to. There are 3,573 promises of God sa Bible. Assignment, sino makakakita nito lahat? Okay. Bibigyan ko kayong blessing pag sakali. 3,573 promises. Dami! Ano mga promises to? Protection, blessing, etc., 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 good health, good health. Di ba? Ha? Kung nagbabasa, ha? Kung nagbabasa. Pero, in the King James Version, sige, para maiksi na lang, in the King James Version, there are 53 word ng promise. 53 word. Yun na lang hanapin niyo yung 53, bilugan niyo, tapos pakita niyo kay Pastor. King James Version, ha? Okay. Para mag-extra study kayo. O sa hanapin yung word na promise. Madali niyo mahanap yun. Punta kagad kayo sa inyong mga concordance at saka sa inyong mga Google. Makikita niyo kung saan yung mga verses na yun na may word na promise. Pakisabi sa mga tabi, kapatid, promise ha. Promise ha. But, yun nga eh. In the Hebrew word, promise is what? Hab tacha. Parang cha-cha to. Hab tacha. H-A-V as in victory. Das T-A. Das C-H-A. Hab tacha. Parang hab acha. Cha natin, yung cha. Galing, ano? Ganda eh. Last Sunday, nawala lang ako sa queuing eh. Yung God's presence, it's termed as Shekinah. Pero naririnig nyo kasi lagi Shekinah glory, di ba? Nawala ako eh. Nalutang na ako sa aming promise ni Sister Michelle last Sunday. Di ba? Kaka-promise lang niya sa akin. Kagulo na naman kami sa bahay. But, again, yan yung mga pinapanood ko ng mga storyline. May makikita kang mga talagang talagang nag-labor sila, nagpakaano sila doon sa mga pangako nila na yun, sa pagmamahalan nila. Mayroon doon mga kwento. Kasi nagka-current events po ako, di ba? Tinitingnan ko, ano ba mga pinagkakabalahan ng mga tao sa mundong ito, no? Meron doon, naka-wheelchair, inaalagaan. Pag may sakit kaya kayo, alagaan kayo. Brother Nerio, napatunayan mo ba kay Sister Marian? Okay. Si Brother Louie ngayon. Brother Louie, Ma'am Je, okay ka? Naalagaan ka ba ni Brother Louie ngayon? Naalagaan. Hindi. Okay.
Di ba? O, pray niyo si Ate B. Mag-undergo yata ng katotohanan na. So, Ate B, alagaan ka ni Brother Danny. Huwag kang mag-alala. Di ba? Ganon. Mga ganong kwento. Ako kaya alagaan ako. Ewan ko lang. Titingnan natin. Now, hindi, nalagaan ako. Inanong ako eh. Nilagyan ako ng mga ano ba yun? Pero hindi siya efficient yung oil ninyong pang, siyempre, mga realidad ng buhay. Mga pangakuan na napapako. Meron din namang, meron ngang exempted din. In every rule, there's an exemption. So, meron naman totoong nangangako. Pero sino yung mga nangangako niya? Well, una, tayong mga nasa Panginoon, na kay Lord, di ba? We are true to our vows. Oh, alam niyo, nire-recall ko nga eh. Kahapon, years back, first time ako nagkasal ng Valentine's Day. May kinasal ako dati Valentine's Day. Kaisa-isa kong record yun. Na may kinasal akong Valentine's Day. Tinapat talaga ng Valentine's Day. Na alam niyo, Ma'am Tessa Sandra, kumanta pa kayo doon eh. Sila Asi, di ba? Tumugtog ka doon, Asi, di ba? Tapos yung mga pangako sa'yo. Okay naman sila, yung mag-asawa hanggang ngayon, okay naman yun eh. Pero sila, record ko sila, first silang kinasal ko na Valentine's Day. Oh, tayo yun eh, di ba? Magkakasama tayo nila mama. And okay naman kay Pastor yon. Siyempre, mga nagturingan kaming magkakapatid, mga anak. Ewan ko lang kung naalala pa ako hanggang ngayon. Diba? May ganun eh. Basta ako, naalala ko yon. Lahat ng mga kinasal ko, friend ko sa FB ko. Andun sila. Andun sila sa FB ko. Pero sila wala. Pero nakakataka eh. Promises are promises. Maraming pinangako yun, pero promises are promises. So, Hebrews 6, Ma'am Jane, mamamaybay lang ako ng ilang talata. Hindi naman ako magpapakatagal eh. Kasi I believe na impress ko na yung katotohanan ng promises of God sa mga puso natin ngayong umaga. Tayo, intindido tayo ni Lord na hindi naman talaga natutupad yung mga katotohanan na yun. At gusto ko idiin lang ngayon, simple lang, ang Diyos lang ang tunay sa kanyang pangako. Tandaan po natin yan. Kahit ano po ang nangyayari sa mga buhay natin, siya lamang po ang tunay na nangako. Ha? Try to think of it. Ito yung trivia ko ngayong umaga sa inyo eh. Ito lang kahit papano. Lahat ng nangyayari developments na ngayon, kasama yan sa mga pangako ng Diyos. Yung events ng Israel na yan, yung world ano na yan, yung dadating na Antichrist, yung mga pinupost ko, di ba? Nagbabasa ba kayo? Yan yung development. Yan yung fulfillment ng mga Daniel, Ezekiel, etc. Biblical prophecy. Ayan na po tayo. Sabi ko nga kanina doon kay Ate B, salamat. Di ba? Wala tayo sa Old Testament pa. Ang tagal pa noon bago tayo. Ito, nakikita na talaga natin, oh. Excited na kayo o ayaw pa? Ayaw pa? Siguro doon sa mga may karamdaman, si Sister J, excited na para tapos na to. Si Sister Jane, pero patuloy na namamanig ako sa kanila na inahawakan ko yung pangako ni Sister Jane. Walang labangan. Diba, Ma'am Jane? Oh. February 20 ka, Mama. Nang tayo February 27 ko kayo nakilala, hindi kayo nadismaya noong February 20 kung sino yung nagmensahe at hindi kayo nakatingin sa pastor. Bumalik kayo para hanggang ngayon kasama namin kayo sa paglilingkod sa Panginoon. And
sa kanya-kanya pong taon ng pagkakahirang ninyo. Marami pong nangako kay Pastor. Pastor, basta pag na-answer prayer ko, papatatayo tayong church. Papa-aircon tayo, Pastor, kasi ang init namin dati doon sa sinimulan naming garahe. Nangawala yung mga pangako na yun. Ha? Intindido yun ni Pastor. Kasi ngayong umaga dinidiin ko sa inyo, ang nakakatiyak lang tayo na pangako ay ang mga pangako ng Diyos. Kaya ever since, hindi ako naapektuhan. Tanggap ko yan eh. Kaya nga yung burden ng pagiging pastor, pangangalaga, alam ko yan. And typically, hindi din naman ako para mangako sa inyo. Kasi, ito nga ito ang mga panghawakan nating pangako. Nandito na lahat eh. Okay? So, daanan ko lang yung ilang mga bagay na napakahalaga. Diba? The Promised Land, very clear. Besides Hebrews 6, napakadaming mga katotohanan dito. At alam nyo, ito nga yung aking IG, di ba? Very clear yung IG ko. Psalms 34 verse 8. Ano ba yung nakalagay doon sa IG ko? Psalms 34 verse 8. Di ba? Mga events ko yun eh. Personal events ko na dinaanan sa buhay. Ano nakalagay doon sa Psalms 34 verse 8? Taste and see that the Lord is good. Isa sa mga pangako niya yun. Siya ay mabuti. Dami po yan, 3,576. Mahirap pag-ilapin niya, pero pag tignan niyo na lahat ng mga binabasa natin sa Bible, majority nun ay pangako ng Diyos. At pinakamatindi, John 3:16. For God so loved the world. Grabe, no? Wala yung mga pangakuan yung kahapon. Itong pinakamatinding pangako. For God so loved the world. Agape love. Agape love. He sent His only begotten Son. Grabe yan. Kaisa-isa. Sa bahay, natatawa na kami ngayon eh. Si Aya, bata na talaga eh. Dumadamot na. That's mine. May development yun eh. Kaya nga, di ba, kung gusto niyo manood ng mga development ng bata, maganda yun eh, yung Inside Out. Binabanggit ko talaga yun para panoodin yung Inside Out. 1 and 2 yun. Yun yung development ng utak ng bata. Ang galing, oh. Ang galing ng talino nung gumawa nung anong yun. Nung movie na yun. Cartoons yun pero ganda ng concept. Makikita niyo yung child development ng mga bata. Yung mga damdamin, takot. Meron kami ngayon. Kaya nga, who is the monster in the house? Ako yun. Ako yung monster. Kasi ako nagko-control kay Aya pag naglolo ko na eh. Pero meron siya pinapanood kasi minsan doon sa iPad niya. Mommy, there's a monster in the house. No, that's not true. That's no. Di ba? Promises are promises. And, siyempre, mga ilang bagay lang po. Hebrews 12:23D, pakitignan mo lang muna. Yan. To the General Assembly and Church of the Firstborn which are written in heaven. There. Diba? That's the promise na inaano sa atin ng Panginoon. And to God, the judge of all, and to the spirit of just men, made perfect. That's His promise na, basahin niyo po yung kabuuan ng Hebrews 6, ang ganda. May pupuntahan po tayo sa takdang panahon ng mga katotohanan na ito. Daanan ko lang po, Sabi niya dito, maximize lang po ako ng time ko. Et cetera.
And sabi niya dito, verse 4, wow, paalala po ito. For it is impossible for those who were once enlightened, verse 4, 6:4, and have tasted of the heavenly gift. Ayan po yun, taste and see that the Lord is good. Dapat po nakikita niyo sa Old Testament yung mga, parallel niya, ha? Kasi kung di kayo nagbabasa talaga, isa lang makikita nyo eh. Ito, ayan, pinapakita ko sa inyo. Psalms 34:8, and here now goes verse 4, tasted of the heavenly gift. Hindi lang ako nakatikim ng mga pagkain pinupost ko sa IG. Dati nagsimula lang kami ni Sister Michelle, Maggie, at saka Philips na luncheon meat. Ang ganda, oh. And the powers of the world, and we were made partakers of the Holy Ghost. Talon mo ng 5, and have tasted, and have tasted again. What? Have tasted again the Word of God. The good Word of God. And the powers of the world to come. Yun po yun. Doon tayo paparoon. Ewan lang bakit ayaw eh. If they shall fall away to repent, to renew them, wala eh. Again, unto repentance. Okay, mabait naman si Lord. Very clear naman yung 1 John 1:8, 1:9. We can repent, but ang problema, pag nalagutan ka ng hininga at hindi ka nakahingi ng tawad, nakatawag sa pangalan ng Panginoon, tapos ang kasalanan niyo po ay sin that leads to death. 1 Corinthians 5, Galatians 6. Sorry po. Pero mabait pa rin si Lord. Lagi ako nagme-mercy, di ba? God is merciful. Ako, may hope ako ng mga magulang ko, nakatawag sa Panginoong Hesus bago nawala ng hininga. I pray, yung bunso namin, yan, magmamayo na, 1 year na, si Veron, nakatawag. Si Badyo, alam ko, sure ako doon kasi na-minister ko naman yung bago. Tsaka nandun talaga na siya kay Lord bago siya pumanaw. Pero talagang may mga sin that leads to death po yung mga kapatid kong yun. Lalo na mga magulang ko kasi sila ang naging unang cause ng kudita sa akin dun eh. Yung mga emosyon, masama daw akong anak, sabi ng mga iba kong leaders dati, pero bakit si Ma'am Lorna nandyan pa rin? Diba? Andiyan ba si Ma'am Lorna? Thank you, Ma'am Lorna. Kanina. Hindi mo ako nakitang masamang anak. Pero yung 3 doon na mga original ko, nakita akong masamang anak. Pero yung isa doon, minumura yung nanay niya. Diba? Di mo yan, no? Mapagmahal daw sila sa magulang, pero minumura nung isa doon yung nanay niya. Meron naman doon, yun nga, dahil nakaasa nga sa kanyang tatay, wala eh. Mga kalaman ni Pastor po yan sa ministeryo na akin na pong naranasan na. Dami na eh. Ba? Since 1990. Kaya nga dito ako Psalms 90, ang ganda ng Psalms 90 nito, hanggang Hebrews 6 eh. And then, yan, hanggang verse 6, di ba? Ayan na siya, oh. Ganda, oh. If they shall fall away, nakakalungkot. And then, syempre, ayoko namang maging bias. Madaming, basahin niyo lang po yung chapter 6, di ba? And syempre, yung pinakamaganda dyan, yung kabuuan po niyan, ay yung mga promises na nais ipaunawa ni Lord. Lalo na po, nandyan yan sa chapter 11, di ba? Sa chapter 11, makikita niyo yung promise na yan eh. Yung kung ano-ano yung pananampalataya na dadaanan mo, pero dadating ka sa panahon,
doon ka tulad ng mga nanampalataya na ito, na mga heroes of faith na binabanggit ng Hebrews 11. Pakibasa na lang po yung mga verses na binabanggit ko. Ipopost naman yan ni Sister Jane. Back up ko lang po yan. Pero hindi lang naman po si Pablo, Moses, kasi dapat third Sunday ngayon. Ninong Coco, alam ko, nandiyan ka, nakikita kita kanina sa FB Live. O sa mga men's namin na hindi din makaka-attend, yung iba may karamdaman, yung iba nagpaalam kay pastor this week, wala sila. 2 Peter 3, punta mga diya, 8 to 10, ayan. 2 Peter 3, 8 to 10. Ayan, no? Klaro pa rin. Si Peter, naintindihan din ni Peter, but beloved, paalala niya, be not ignorant. Huwag daw tayo maging ignorante of this one thing. That one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slack concerning His promise. Sino na po naiinip? Sino na po ang nawawalan ng pag-asa? Sino na po ang hindi naniniwala sa mga promises ni Lord sa buhay natin? As some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. But the day of the Lord ito na po yun, yung caught up sa sky. Andyan na, kung kayo aware, ako, nag-enjoy na lang po kami, mag-anak, o Hana. And, ang promise namin kay Aya, lagi, tawa kami ng tawa pag ginagamit ko ito. Aya, di ba? Ay, posting ko, tingnan yung mga posting ko na. You will have what? To our beloved Aya, you will have the very best in life with our Lord and Savior Jesus Christ. Ganda yan. And the elements shall melt with fervent heat, the earth also and the works that are therein shall be burned up. Ulitin ko po ang concept Baka may mga nalilito dito Matthew 24, nakaugnay po yan. Sa eschatology dati, tinuro ko na yan Nag-aantabay na lang tayo, nasa Revelations chapter 4 na po tayo. I hope may idea kayo talaga ng timeline na ito Sa chapter 4, kinot up na ang church. So, dito na papasok yung mga pangyayari. Wala nang usapan church from chapter 5. Presence in the heaven na yon at saka yung mangyayari na dito, coming ng mga riders sa horse. Di ba, pinost ko na rin yan. Kaugnay yan Konektado yan sa Daniel 9, Ezekiel 38. No po, yung mga lahat na pinupost ko, pakibalikan nyo na lang Kasi kung paulit-ulit din ako dito, sayang yung time Pakibasa na lang. Basta ito lang yung timeline. Bababa si Lord bago mag-Great Tribulation. Ako ang tayo natin, bago mag-tribulation. Kaya nga, pre-tribulation. Yung iba gusto mid-tribulation. Yung iba gusto post pa. Basta ang pinangahawakan pa rin nila doon, kukunin daw sila ni Lord. Bahala kayo. Wala naman ako doon kanya-kanya tayong kaalaman. Ngayon, ang pinaalam sa akin ni Lord sa Bible at sa aking mga pag-aaral, hindi ko pinagmamalaki yung aking masteral program, hindi po ako pastoran lang, sa mga nanunood sa akin. Ito po yan. 2 Thessalonians, di ba? 1 Thessalonians 5:10, andyan din po yan. Again, binabanggit sa very clear. We will not, Revelations 3:20, 3:10, we will not pass through that great trial that will come upon the earth, the wrath. Very clear po Mayroon ako 2 verse lagi, hanggang 3, to establish a fact. Okay? And, kukunin tayo, 7-year tribulation, dito alaman talaga sino kay Lord, sino din yung sa ending, sino yung magpapatatak ng 666 sa Antichrist.
Ang church, babalik, kasama si Lord with His host, and Battle of Armageddon. Yeah? After the Battle of Armageddon, 1,000-year millennium, sa Jerusalem tayo mismo talaga. So makakapunta ako sa Jerusalem. Yun yung inaasam-asam ko makapunta ako sa Jerusalem. Diba? Pero hindi ako para manghingi sa politiko o mag-ano sa inyo. O sponsor niyo naman ako, makapunta akong Israel ngayon. Hindi. Pupunta ako doon, alam ko, sa takdang panahon. Ha? 1,000 years, kahit bodyguard lang ako doon ni Lord, kahit doorkeeper lang ako, okay na yun muna, di ba? Doon muna. Then, yung mga matitira po, ngayon, yung henerasyon pang natitira doon, 1,000 years, magro-rule si Lord Okay? And makikita ninyo doon sa aspeto na yun, napakaganda Magre-regenerate ulit ang tao. Pero, after 1,000 years, pakakawalan ni Lord si Satan kasi nakabound siya. And ayan, sindami daw ng buhangin, ang malilin lang ulit niya. And then yun na po, ito na yung 2 Peter, susunugin na ng Diyos ang mundong ito. Babaguhin niya na ng anyo. Kaya huwag kayong matakot, hindi tayo masasabog ng mga alien, hindi tayo matatamaan ng mga comet na yan na malaki. Ang Diyos ang magbabago ng mundong ito sa kanyang kapangyarihan. Pantasya po ba ito sa tingin ninyo? These are God's promises. God's promises. Napakaganda pong mga katotohanan. Siyempre, hindi ko maalisin ang mga hinahangad pa natin sa buhay ngayon. Makaranas pa ng mga ganito, ganun. Si Pastor, as of now, I would always like to thank you all for the years, the time. Kasi, I know for one yung mga pinupost ko, I had experienced that. I have carried the burden, the weight, yung mga pinost ko late. And I have, pero nagpapasalamat pa rin ako kay Lord. Kasi, hindi ako yung mga mababasa natin sa Bible na, wag na yung mga nag-martyrdom Kasi, kaya nga, lagi ang puso ko, salamat. Lord, dito mo ako tinawag sa Philadelphia Church. Hindi ako martyrdom na punta ka ng China, punta ka ng Islam world, Muslim countries para doon ka mangaral. Kasi martyrdom talaga yon. Tayo, nandito sa Pilipinas, nasa atin lahat ang pribilehyo mag-share. Diba? Nasa atin yung mag-minister. Pero, yun na nga, nakakalungkot dahil, although sabi ko naman, hindi naman yung programa Kasi ang ministry natin, tinawag tayo talagang preparatory ng isang uri ng buhay. And very clear, yung narrow door, yun talaga yun yung tatahakin natin. Hindi tayo sa wide door. So yung mga mali-maleta nating mga daladalang galing sa mundo, tulad ng bansang Israel, papasok ng Promised Land, tulad din po ng church, sa darating na takdang panahon, kaya nga po ang hashtag na dinila natin, ni-reveal ni Lord sa akin, 2014-15, hashtag, malilinis at karapat-dapat. In holiness and truth. Hindi ako bias, posibleng may ibang churches din, yun ang hangarin. Pero, as of this time, I would always like to thank the Lord. Nakarating po ako dito sa ganitong katatayuan. Nandyan kayo, pamilya namin sa pananampalataya. And so, ano po ang pwedeng ipamanik ni Pastor sa aking pong mga pangangaral habang inaantabayanan na po natin yung mga katuparan? Ayan po. Pang physical, may mga brethren talaga tayo. Andun sila sa mga katotohanan na pang physical. Pang emotional, may mga issue din tayo. May mga brethren tayong may mga problema sa pamilya ngayon. And yung pang-spiritual. Financial, hindi ko yan itiniterm kasi alam ko walang anak ng Diyos na hindi makakaraos.
Wala tayong kapatiran na manglilimos. Wala. Pag nandun yun, medyo nakakalungkot yun. Baka nandun yun sa consequence. Yung kanina mga binanggit. Yung spiritual lalo na. Yung mga nandun ngayon sa spiritual na kasalanan. Although dito, nalulungkot tayo ngayon. Ako, ang pastor, malungkot ako kasi bakit nakaganon yung isang kapatid na yun? Bakit ganito? Bakit ganon? Siyempre, normal yun eh. Kasi nga, either yung